What happened to you? Kunot noong tanong ni Aaron sa kanya na makitang itsura niya. Dala nito ang gamit na medicine kit na nakaputing robe pa. Malamang galing pa ito sa ospital at pumunta rito. You look like a mess. She did not bath for 2 days and did not get any good sleep. Ganon ang ginagawa niya tuwing nalilito siya. Hindi siya makapag-focus at kung ano-ano pumapasok sa isipan niya. Mabuti na lang at hindi siya bumabaho. She chuckled. For awfully 2 days, yeah. Para lang tanggulay siyang humilata sa kanyang malambot na kama. Good thing I have no husband. Baka mapaaga ang pangangabit niya sakaling makita ko sa ganong sitwasyon. So you're not planning to have a relationship with that Carl? No. After what happened, I don't think I can face him or let him date me anymore. Ano bang nangyari? Bumaling siya sa pinsang nasa tabi na ng kama at kinukuha ang gamit ito sa loob ng itim na bag. I had sex with someone. Natigilan si Aaron sa paghahalongkat at tumingin sa kanya. Mas lalo nangunot ang noon nito habang nakatingin sa kanya. Gayon may wala siyang makitang panghusga sa mga mata nito. You know me. If I had that to a man, I'm not gonna do it on a different man. I don't cheat. Who is he? Nagkibit balikat lamang siya. So you're here to what? Ngayon ba ang check-up ko? Isabel is my doctor, not you. Isabel is busy, so she asked me to come here and check on you. Dinilek ni Aaron ang atensyon sa black suitcase itong hawak at kinuhang ko naman na ayaw niyang pangalanan. When it comes to the hospital, she hates it. So, who's the guy? Mahina siyang natawa. Akala niya na isahan niya na ang pinsan. You don't have to know. Vanessa, kilala kita. You said you're gonna give your virginity to a man who deserves it. Sabi mo yun tang makakasama mo habang buhay. Natawa siya na malakas. There's no such thing as forever. Mga batang mangmang lang nag-iisip nun. Walang lalaking seryoso, no offense ha, but that's a fact. You see, men are like predators in the wild. They look for prey in a sense. And if they get a taste of them and done with them, they are on again for another prey. Paulit-ulit yan. Nature nilang maging predator. Huwag mong itulad ng iba sa iyong ama. Aaron, don't me, okay? Diba meron ka ring babae? Kita niyang pagtagis ng bagang nito at ang pagtalim ng mata sa kanya. Wala akong babae. The island girl. She's not my woman. Nag-iisa lang si Rian sa puso ko and besides, that woman doesn't know how I have Rian so technically she's not a mistress. Pinagtatanggol mo ang kabit mo? No, I'm just saying. Asek nito sa kanya. Pwede ba wag na natin pag-usapan yan? Lumapit to sa kanya at sinimulang suriin ang blood pressure niya. Napuno ng katahimikan ng paligid dahilan para ikabagot niya at kaya bumaling siya sa pinsan ng abala sa ginagawa nito. Nung nawala ka, Rian feels miserable. Natigilan to. Ininda niya lahat ng sakit sa pag-aakalang patay ka na. But you did not give her any explanation after that. With all the pain she suffered, why is that? Because Rian understands. Alam niyo naman kung ano nangyari sa akin. I lost my memories. I have a friend. Myself. May lalaki siyang gusto, they actually have that kind of spark. And she feel like falling for that man, but then, nawala yung lalaki, parang bula. The girl went on searching but the man left no trace at all. Naging miserable yung babae. Gabi-gabi, araw-araw, kulang na lang patay niya ang sarili niya sa lungkot at sakit. Sa pagkukwento niya, hindi niya alam, meron palang luhang kumawala sa mata. Ramdam din niya ang paninikip ng dibdib dahil sa sakit ng pagbabalik tanaw niya sa nakaraan. At kung kailan handa na siyang mag-move on at naayos na ng buhay niya, babalik ulit ang lalaki. Yung sakit na pinatay niya nasa puso niya bumalik. Yung mga tanong at pagkalito bumalik sa kanya. What do you think she'll do? If that so means she haven't moved on yet. Anito? Bakit? Pag nakamove on na isang tao, kahit pa nakita o nakaharap nila yon, hindi na siya masasaktan. There's no more bitterness inside her heart. Rather, she forgive and forget. At kung mahal mo pa siya, mas pipiliin mo move on at kalimutan na masasakit na ginawa niya alang-alang sa pagmamahal na yon. You see, Vanessa, we don't move on from a person. We move on to memories. Our moments with those person. Naging seryosong mukha ng pinsan niya. Noon lang din niya nakita ang isa sa ugali ng pinsan. Kilala kasi niya ito. Bukod sa kakambal nitong si Isabel, si Aaron, mahilig magbitaw ng mga salitang nakapananakit sa kapwa. But that moment, she did not say that. She saw another side of him. Marahil dahil na rin yon sa mga nangyayari dito at sa asawa nito. Noon lang din niya nakausap ng mahaba-haba ang pinsan. And why the hell are we hurting if we don't love the person? Kung hindi mo naramdaman ng sakit, ibig sabihin hindi mo siya talaga minahal. We're hurting. We feel pain because we loved and care. Napamaang siya. Mahal agad? Di pwedeng gusto lang?
There's always a difference between love and like. Pag gusto mong isang tao, gusto mo dahil may dahilan. Pag mahal mo, walang dahilan. You can't find a suitable answer of why you love that. You just love that person for no reason. Love have imperfections and your differences. Tanggap mo kung ano yung nakikita mo sa kanya o kaya naman yung madidiscover mo pa. But always remember, the right word is not moving on. It's forgiveness. Bakit ako? Yung kaibigan kong tinutukoy ko, no? Vanessa, you cannot fool me. You don't have any friend. I know it was you. She sighed in defeat. Why do we have to be so smart? We are Alcantaras. Anito. So who's this guy you're falling for? Aaron, wag ka nang magtanong. Ayaw mo ba siyang mapabilang sa pamilya natin? Hindi ka bumabata. Mamaya magising ka isang araw, ma-realize mo, huli ng lahat. Yang taong nasa puso mo baka maging bula. I don't know. Your blood pressure is high. High blood ka? Hindi. Pamimiloso po niya sa pinsan. Bakit mo ako tinatanong? Ako ba nagbi-BP? Aaron, piloso pong umisi siya sa pinsan. Nagmana lang naman ako sa iyo eh. Pareho silang di na nagsalita pa. Natuldukan doon ang kanilang usapan pero nasa isip pa rin niya ang sinabi ng pinsan. Lahat ng mga sinabi nito tumatak sa isipan niya. Vanessa was half asleep when she decided to calm down. Nakaramdam siya ng uhaw at kahit ayaw niyang bumangon, kailangan niya dahil baka matuyuan siya. Di niya inisip kung may muta at laway siya. Kung magulong buhok, wala rin siyang pakialam. It is her house anyway. She can do whatever she wants and she don't care what other people say. Nagiinat siya at naglalakad patungong kusina. Napakawawa ng bata, Rio. Para siyang nabuhusan na malamig na yelo. Nabuhay ang kanyang dugo na marinig na magsalita si Manang, pero di yun ang dahilan kung ba't siya nagising. The name Rio really wake her whole being. Agad siya nagtungo sa dining kung saan niya narinig ang dalawa at ang laki ang mata na makita si Rio, nakaupo sa silya kung saan siya madalas sumupo pag kumakain. And to her surprise, Rio was there and eating like he is the master of the house. Napakaraming pagkain na kalatag sa mesa at siya lang kumakain. Kinusot pa ang mata dahil baka nananaginip lang siya, pero hindi. It was really him. How dare he? Gayunpaman di mapagkakaila na kahit gaano pa siya kagalit sa binata, naroon pa rin ang panalambot niya tuwing nakikita niya ang gwapo nitong mukha. Si Vanessa ho, anong oras babangon? Tanong nito habang hinihiwa ang tinapay. Si ma'am? Naku Rio, 4 na araw na yung nagmumukmuk sa kwarto eh. Wala nakakapasok ng silid niya maliban kay Sir Aaron? Ang mga mata nito ay nagtatanong. Bakit ho? Ganyan si ma'am pag sinusumpong ng frustration sa mundo, kinukulong ang sarili. Kumakain ba siya? Oo, pinadadalhan ng kanyang ina. Nakakain ba niya? Oo, pero minsan hindi. Narinig niyang malutong na pagmura ng binata, dahilan para makagat niya ang kanyang labi. Di niya alam pero pakiramdam niya nakagawa siya ng kasalanan at takot siyang harapin ng binata dahil ayaw niyang sermonan siya nito. Ganito ba talaga siya? Oo, sanay na nga ang mama niya sa kanya kaya kapag nilalabas si Ma'am Vanessa, hindi natataranta si Ma'am. Pero nung una siyang nagkulong halos at kalahating, "Good morning!" Mabilis siyang nagtungo sa dalawa para pigilan na ang ginang. "I'm hungry." Mabilis siyang umupo sa silya kaharap ng binata at nagangat ng tingin sa ginang. "Pwede mo ba ako lutuan ng tuyo, tapos kamatis na may itlog na pula, Manang? Nagkikrave ako sa maalat." "Sige ho, ma'am." She beamed. "Salamat." Na makailis ang ginang, inis siyang bumaling kay Rio na tulad niya, seryoso din ang tingin. "What are you doing here?" "I want to see you." "Nang di mo lang pinaalam sa akin?" "I don't have your number." "So you starved yourself for 4 days. For what?" "Stay out of my business." Singhal niya. "Ano bang sasabihin mo at bakit kailangan mo pa akong puntahan dito sa rancho? How did you get in?" "Kilala ko ng mga gwardya." "So, akong amo nila. They should tell me first before letting you in." "Ginawa naman nila. Actually, nakalimang tawag nga sila sa'yo pero hindi mo sinagot kaya pinapasok na rin nila ako." "I will fire them." "Do not use your power. It's not their fault that I'm in here. Nagpumilit akong pumasok." "Why?" Napakamato sa ulo na para bang nauubusan na ng pasensya sa kanya. "Paulit-ulit na lang ba tayo? Kanina ka pa nagtatanong sa akin." "So, back to my main question. Why are you here?" "I want to see you." Anito habang matiim ang tingin sa kanya. "Iniwan mo ako ng gabing may nangyari sa atin. Do you think na okay ang ginawa natin para iwan mo ako ng ganon? Do you think it's only ONS?" She's so how pissed he is.
I thought that Carl got you so I went looking for you for 4 days. Napakurap siya at di makapaniwala. ONS? Are you kidding me? I left you because I am mad. At hindi ko yun sa bahay para tulugan ako. At bakit bang klingi mo? Di mo naman ako syota para hanapin mo sa ibang tao. You have no rights on me. Mas tumiim ang tingin nito sa kanya. After what happened to us, sure thing pagmamayari kita. Wala akong pakialam kung isipid mong klingi ako basta akin ka. You gave me your virginity and it means a lot to me. Para ikaw pang babae sa atin ah. Huwag mo akong daanin sa maasukan mong bibig, Rio. Hindi umubra sa akin ng mga ganyan. Of course. After all, you are an Alcantara. Anito sa kadalasang linya ng kanilang pamilya. Pagkatapos mong kumain, you're free to leave. Ayoko may ibang tao sa teritoryo ko, lalo ko nabubugnot. Aalis ako kung gusto ko. Wala akong pakialam kung ikaw may-ari ng buong Pilipinas. Wika nitong may matapang na tingin. Napamaang siya at bumaling sa pinto ng amoy ang tuyong pinaluto niya. Muling tumingin kay Rio at sa mga nakandang pagkain doon. Halos pang tanghalian ang mga naroon. This is not meant for breakfast, you know? Ito ang hinanda sa akin. Mukha ka kasing gutom. Panunokso niya sa binata. Para namang hindi ka nang galing sa hirap. Dapat alam mo na mga yan ay sa tanghalian. Nilapag ni Manang sa harap niya ang pinaluto niya. Natakam siya na mas maamoy pa ang tuyo at nakita niya ganun din ang binata. Para siyang batang kinubli sa harap niya mga ulam. Kumain ka na. Akin na to. Bumagsak ang balikat ng binata at nagkibit balikat na lang. Oh well, at least I get to see you eat. Ayoko nakikitang naggutom ang future wife ko. Natigilan man hindi niya yun pinahalata. Huwag kang mangarap na magiging tayo hanggang huli. Wala akong balak mag-asawa. Magmamadre ako. Ngumisi ang binata. May magmamadre bang hindi na virgin? Pinandilatan siya nito. May sagot ka talaga na? Pwede bang pakibabaan mong boses mo at baka may makarinig sa'yo? Ria chuckled. Ayaw mo bang malaman na iban ako lang naman na nakakakuha niyan? Buong pagmamalaki nito. I am proud of it anyway. Anong tinuro nila sa'yo sa England at bakit parang kaya mo na magsalita na may buong pagmamalaki? Di makapaniwalang aniya. Di naman kasi ganon ang binata noon. Tahimik to at palaging sinusunod ang kanyang gusto. Ngayon may sarili tong pananaw at nasasabi ang nasa isip na may buong pagmamalaki? Ngayon may sarili tong pananaw at nagsasabi na nasa isip. Rio's serious expression shows up again. Yun ang mukhang palaging nakikita sa binata 2 taon na nakakaraan. It's not the thing they taught me. It's the things you taught me. She was taken aback. Bakit ako? Di kumibo ang binata at nagpatuloy na to sa pagkain. Siya na may nakatingin lang sa binata na gulong-gulong isip. Nagtatanong sa huli nitong tinuran. I miss your ranch. Can we take a little walk? Napatango na lamang siya sa sinabi nito. Hindi alam ni Vanessa ang kanyang gagawin na makita si Carl sa harap ng pinto ng kanyang bahay. Kita niyang pagkalito sa mukha nito na makita si Rio na nasa likuran lamang niya. Napapalunok at kinakabahan siya sa bawat paglipat ng tingin nito sa kanya at kay Rio. Parang di niya nakilala ang Carl na kilala niya. Ngayon lang siya nakaramdam ng kaba sa tanang buhay niya. Animoy may pagtataksil siyang ginawa kay Carl sa mga sitwasyong iyon. Bakit kayo magkasama? Carl asked. Hindi niya matignan diretso si Carl. Don Sergio and I are having a meeting here. He will discuss an appointment matter to me. What is it? You don't have to know. Mas lumakas pa ang kabog ng kanyang liblib sa biglang tensyon sa dalawa. Naglipat-lipat ang kanyang tingin at bawat isa'y matatalim ang tingin na ipinupukol sa isa't isa. Nagtatagi sa mga pangat anumang oras, baka magsuntukan na. Here I might wanna know. Ani Carl na bahagyang lumapit sa kanila. Why are you with Vanessa? Are you his boyfriend? Balik tanong naman ni Rio. Napakasarkasiko nito. Humakbang pa ito papalapit kay Carl. Animo naghahamon. Itanong mo sa akin ang bagay niyan kung may kayo. Carl's eyes widened in shock. Pero kung wala naman kayo, pwede bang tumabi ka? Hindi lang ikaw ang may karapatan na manligaw sa kanya. You can speak Tagalog? Hindi makapaniwala na tanong ni Carl. But, I check on your... Ngumisi si Rio. You think you know me, huh? Nakita niyang ines sa mukha ni Carl at bago pa man ito makalapit kay Rio upang suntukin, pumagitna na siya. Ngunit naipit siya sa dalawang naglalakihan at nagtataas ang katawan. Mas naman niya ang tensyon at nagbibigil ng galit ng dalawa. Hindi niya alam ang gagawin sa mga oras na yon. Punong-puno ng kaba at takot ang kanyang dibdib at natatakot sakali mang mas malim pang tensyon sa dalawa. Umalis ka na.
Kung ayaw mong basagin kong malaprinsipe mong mukha. Pagbabanta ni Carl. You think I am afraid of you and your filthy wealth? Well, you should be. I heard your company is lowering its stocks and shares. Hindi lang naman kumpanya ninyong malalapitan ng kumpanya namin. Ah, kaya pala nilalapitan mo si Vanessa because of you. End up together and you get in the good side. Mas mapapadali nga ang pag-angat ng kumpanya ninyo. Nice plan, isn't it? Why you? Galit na ani Carl at haamba na sana ng untok. Tumigil na nga kayo? Ano kayo mga bata? Bumaling siya kay Carl. Get out of my house now, Carl. Wala na akong planong ituloy kung anumang pagpapantasya dyan sa isipan mo. And you too. Both of you stay away from me. I shouldn't have let you in. Di nakapagsalita ang dalawa na parehong di makapaniwala. Kita niyang sakit sa mga mata ni Rio. Gusto man niyang bawiin ang kanyang sinabi, kailangan niyang mas maging matapang. She has to be cold to save herself from getting hurt again. Both of them are not good for her. No one is good for her. Get out! Ani at iniwan ng dalawa at pumasok sa loob ng kanyang bahay. Ano ba talagang pakay mo kay Vanessa? Tanong sa kanya ni Carl Sandejas nang mawala ng dalaga. Tuwing magkakaharap siya ng ibang negosyante na mas magaling sa kanya, kinakabahan siya. But looking at Carl, he guessed he doesn't have to worry that much. What do you think? You tell me. Bagamat kalmado, nababasa niya ng konti ang pasensya kay Carl. Nang wala ka, ayos pa kami ni Vanessa. Pero nung dumating ka, nag-ibang lahat. You see? Yung haka-haka mong kailangan kong kumpanya ni Vanessa para umangat kami, nagkakamali ka. I like Vanessa. Siya lang at wala na iba, kahit maubos pang... You think you can live with her without money? He chuckled. Prinsesang nakatira sa isang palasyo, gagawin mong katulong? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang mga katulad niya, hindi mo mapapababa sa lupa. Trust me, I've been on your shoe before, and it hurts my pride so bad. Yung tipong wala kang kayang ipagmalaki kasi hanggang doon ka lang. Tinatapakan ka kasi nasa lusak ka. Maswerte ka pa nga dahil lumaki kang may gintong kutsara, pero ako hanggang ngayon nakanganga pa. Kumunot ang noon nito. What do you mean? Wala akong pakialam kung hanggang saan ang kaya mong gawin para kay Vanessa. I will let you do whatever you want to get your affection and I will do the same. Hinahamon mo ba ako? If you put it that way, Aniya, then play fair, royal blood. Napakunot siya. Di niya na nasagot pa ang lalaki dahil tuyol na siya nitong tinalikuran. Napailing siya at nagtungo sa stable dahil doon kasi sila magkikita ng Don. Naglalakad pa lang sa malawak na bukuhan na makasalubong niya ang dati niyang kasamahan. Namamanghang nakatingin to sa kanya na para bang nakakita ng multo. Rio? Ikaw ba yan, pare? Binitawan ni Nilo ang hawak na kahoy, lumapit sa kanya. Hindi to nag-alangang akapin siya kahit na marumi ang hubad nitong katawan. Hindi naman niya yun pinansin at ibinalik ang akap sa dating kaibigan. Totoo pa lang sinabi ni Rowell, nagayuma mo sa senyorita kaya kayo maman. Kaya pala nung pamaroon kayo sa lungsod hindi ka na nagbalik. Ayon sa sabi-sabi, dinala ka ng senyorita sa ibang bansa. Ano Rio, kamusta ang buhay mayaman? Kiniyom niya ang kamay. Ayaw niyang patulan ito. Malamang dala-dalawang kutsara niyan. Nakangising ani Tony. O di kaya nakapanyo ang bibig para di madumihan. Maliban kay Nilo, ang mga ito ay nagtawanan. Baka nga may sarili din niyang tagahugas ng puwet. Humihiga na siguro yan sa salapi. Gaya na ibang mayamang mata pobre dyan. Tingnan mo nga't na ilang pangyakapin si Nilo dahil madumi. Lalapitan sana niya mga to dahil saed na siya, pero pinigilan siya ni Nilo. Nagtatagis ang bagang niya habang matalim ang tingin sa mga ito. Hinayaan na lang hilahin siya ni Nilo palayo sa mga ito. Rio! Awat ni Nilo. Huwag mong sugatan ang kamay mo. Habol ang hininga niya nakaupo sa nakaangat na ugat ng puno. Ganun ba ang tingin nila sa akin? Matapobre ba ako dahil mayaman ako? Pinangarap ko ba na maging ganito ko? Hindi mo sila masisisi. Umpisa pa lang ikaw na ang paborito ng senyorita. Yung mga pinapakita sa'yo at sa amin ibang-iba. Naranasan mong matulog kasama siya at kaya nang mawala ka, yun ang hinuha nila. Hindi ba nila alam na pinalayas ako ng senyorita? Wala kaming balita sa iyo magmula nang mawala ka. Ikaw ang sinisisi sa pagbabago na ugali ng senyorita. Ako? Bakit ako? Hindi makapaniwalang Aniya. Hindi ko alam. Wala ako sa posisyon para sumagot pero hindi naman ako galit sa iyo. Wala akong karapatang magalit sa isang bagay na alam kong haka-haka lang. Halika na. Aya nito. Kailangan natin gamutin ang sugat mo. Tinignan niya ang kanyang kamao at napakurap nang makita ang pagdali na gudoon.
Hindi niya maramdaman ang manhid dahil sa galit na namuo sa kanya nang pagsusuntokin niya ang puno. Pero ngayong kalmado siya, napangiwi na lang siya nang sumigid ang hapdi noon sa kanya. Nilo chuckled. Wala pa yan, kumpara sa pinagdaanan niya. Nino? Wala, halika na. Nasaan na si Mr. Hansford, Vanessa? Nilingon niyang lolo na kadarating lamang. I am here, Don Alcantara. Aniriyo na kadarating lamang din. Nanlaki ang mata na makitang nakabenda nitong kamao. I am pleased to meet you, Don Alcantara. Mahinang natawa ang lolo niya. I am looking forward to meet you, Mr. Hansford. Nagulat ako na bigla ka mag-request ng meeting sa akin. A man like you should not be declined. You are a royal blood after all. Napapahiyang yumuko si Rio. I am more anxious about this meeting, Don. You can call me Lolo. Drop those formalities and let's get into what you want to discuss. Should we? Yes. But I'm afraid we'll be needing your granddaughter's permission. Me? No, cousin. Me. She turned around and see her cousin, Anisha. Umangat ang noon niya na makitang pinsan nito. Napakurap siya at naguluhan. So what are you guys going to talk about? Naglakad palapit sa kanyang pinsan. She felt threatened. Anisha is walking like those angels in Victoria's Secret. Her hair perfectly curved. Walang makeup pero maganda pa rin. Anisha is taller than her 3-inch, slimmer and with fair skin. Napaka-professional ang tindig nito. Ibang-iba sa dating ni Anisha na kanyang nakilala. Anisha grew up into a fine lady. Natigilan siya nang biglay may huminto sa likuran niya at bumulong. Don't worry, you are much more beautiful. Napamaang siya at ininis na binalingan ang binata. Beautiful? It's nice to meet the youngest of Alcantara. Inilahad nito ang kamay. Anisha returned the favor. I believe we had met in England, Mr. Hansford? No way! Sabay lumingon si Rio at Anisha. Nagtatanong ang tingin ng dalawa sa kanya. What has gotten into you, Vanessa? Tanong ni Anisha. Wala. Don't worry. You're free to join us, Vanessa. So let's go to the pool area. Bumaling sa kanya ang Don. Pumunta ka sa kusina at sabihin mo si Ladia na maghanda ng merienda para sa ating bisita. Pagkatapos nun, bumalik at samahan mo kami. Tumango siya at sinunod ang lolo. Nagtungo siya sa kusina upang sabihin ang kanilang katulong. Pagkatapos nun, bumalik siya sa nanay. Mukhang di naman siya kailangan doon dahil lang dumating siya, nag-uusap na mga to. Umupo na lamang siya sa bakanting upuan, ngunit mukhang wala namang nakapansin sa kanya. Akala ng mga ito kung anong usapan. Gusto mo ba yon, Anisha? Talong nandun sa hindi niya malamang usapan. Hindi ba't plano mo namang manirahan sa ibang bansa? Your dream is to go to Ireland. It is not about my dream, Lolo. It's about those children's dream. I am selling it because I plan to build a school for children that could not afford to study. And our Highness here is our savior. He's going to buy a share. Sigurado ka ba, Mr. Hansford? Sa pagkakaalam ko, hindi ka namamalagi ng matagal dito sa Pilipinas. Your father is very strict when it comes to business. Ayokong isugal ang lupa ako para lang sa hindi siguro. Baka naman umuwi tayo sa buy and sell. Well, yes. My father is very strict but this is my decision. Kung mayari mang umuwi ako sa England at di na bumalik, ang mga mata ni Rio tumitig sa kanya. Vanessa is here to take care of me and my lot. Bakit ako? Ano ko, caretaker? Hindi ba't ganon ka naman? Don Serio chuckled. Vanessa is not going to stay here as well, Mr. Hansford. Bakit ho? Balang araw mag-aasawa na yan at iiwan din ang rancho. I heard that you're dating the Sandejas son? Di niya pinansin ang pagbago na emosyon ni Rio at bumaling sa lolo. Sino na naman bang bubuyog na chismis niyan sa'yo? Si Corina. Ang sarap lagyan ng asido ng bibig niya. Natawa si Anisha. I am okay about selling my whole share for a good cause. I am fine with that. Ani Rio. So, magpirmahan na tayo? Wika naman ng lolo. I want to make this clear, Mr. Hansford. Kalahati ng ranchong sa'yo. Yung mga walang pananim kay Anisha pero yung meron kay Vanessa. I hope you will know your boundaries. Great. So we're neighbors. She looked at him sharply. I am not good at welcoming neighbors, though. Don Serio hissed. Vanessa, be nice. Hindi na siya umimik pa. Tahimik na lang siya at nakinig sa usapan ng mga ito at kung tatanungin siya, saka pa lamang siya. Gabi nang matapos ang usapan, nauna nagpaalam si Anisha. Masyado ng gabi, Mr. Hansford. Bakit di ka dito magpalipas ng gabi para bukas makita mong lupang nabili mo at makita mong ganda? I am sure wala kang pagsisisihan.
Ngumiti ang binata at sa kanyang tingin nito, I don't have any regrets for anything if it means I'm going to get something most precious. If that's the case, feel at home. Gladly, Lolo.